Simulan natin. Bagong gastusin ni Tamba. Eto. Na nag-convene na bilang impeachment court ngayong gabi ang mosyong ibalik ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Saksi live, si Raffy Tima. Parang nalito ka pa ron, Raffy? Pia, bukas pa sana magko-convene itong Senado bilang impeachment court, pero ngayong gabi ay tila tapos na ang lahat matapos magdesisyon ang impeachment court na ibalik sa Kongreso ang bola. With 18 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention, the motion of Senator Cayetano is carried. Yun. 18-5. Ibinalik ang bola dito sa Kamara. Para sinasabi, oy, mali itong ginawa ninyo. Unconstitutional ito. Ha? Huwag niyong ipataw sa amin yung mga pagkakamali nyo tapos mamadaliin nyo kami. Ibabalik namin sa inyo. Sa tropang Tamba, eto na po ang bola. Yari kayo. O, nasa sa inyo na. Okay? Napakaganda po nitong nangyari. Una, obserbahan natin. Unang obserbasyon, anong magaganap? Napakalaking gastusin na naman ito. Napakalaking gastusin. Mamimiligro na po si Tamba dahil nagamit na yung ibang ano. Di ba? Tandaan natin, binuking ito ni Chanco. Ito si Tamba. Binuking ito ni Chanco na nagsuhol ng pera sa parang ano po, legalized pork barrel. I-release ko yung pondo nyo basta pumirma kayo sa impeachment. Minadali. So sa madaling salita, ginastusan. Una, mali po yun. Pork barrel po ang tawag doon. Illegal po yun. Pangalawa, panunuhol yun. Malaki ang kakaharapin ni Tamba dito sa kasong ito. Antay-antay lang, uupo din si Sara. Magkakakaso ka, malamang yan. Magkakaproblema ka lalo na dyan sa korupsyon. At pati na rin yung mga tumanggap, posible ring mademanda. Ngayon, ito na ang usapin. Nagastos na. Karamihan nung pondo, mga pang-ayuda, etc., nagastos na yan nung eleksyon. Diba, namudmud sila dyan ng mga ayuda, namudmud sila, hindi, galing kay Chanco to namudmud sila dyan sa mga kongresista. Ngayon, binalik. Aayusin ngayon. Okay? So, hindi ko alam kung anong gagawin dito ng Kamara. Pero pwedeng magbutuhan sila ulit. Or pwedeng masukul dito si Tamba. Kasi mayroong mga nagsasabi, yung pinangako ni Tamba na i-release ang pondo, hindi naman na ibigay. Meron ding iba nagsasabi na yung pondong i-release ni Tamba ay konti lang ang naibigay. Halimbawa, 25% lang or 50% nung pinangako, yun lang ang naibigay. So, maaaring yung mga pumirma ng impeachment ay hindi ulit pumirma. At alam naman natin ng politiko, bawat pirma niyan may halaga. So, in short, hindi pa natin alam kung ano ang magiging reaction dito ng Kamara, kung aayusin lang nila, or magpapapirma sila ulit, or merong lantarang bibitaw. Kung may lantarang bibitaw dito sa, mamaya di-discuss natin yan, dyan sa suporta kay Tamba, dahil alam mo, may mga balita ako mamaya meron ng gulo dyan sa loob. No? So, baka yung sumusuporta sa kanya before na pumirma, baka hindi na sumuporta ngayon. At magkalasang isa-isa. So pag magkalasan niyang isa-isa at makaramdam ng walang suporta itong impeachment na to sa Kamara pa lang, malaking gastusin to kay Tamba. O ano naman gagawin niya? Si Tamba, alam naman natin, walang kaapil-apil yan sa mga kapwa niya politiko. Kaya lang naman andyan yan dahil nakaka-release ng pondo, di ba? So, paano kung ubos na yung pondo? Yari si Tamba.
So matindi to, matindi tong kakaharapin nila. Pangalawang obserbasyon, ibinalik, okay, sa 18-5 votes. Yang 18-5 votes na yan, malamang-lamang, yan po ang magiging boto sa impeachment trial kung matutuloy man o hindi. Coach Oli, kalahati dyan mawawala eh. Yung kalahati na lang ang mananatili. Di ba? Kasi may papalit na 12. Yung papalit na 12, karamihan din dun. Talagang posibleng hindi i-convict si BP Sara. Tandaan natin, babalik si Bongo, si Bato. Even sila Lito Lapid, bumotong ibalik. Diba? Ang talagang hindi lang dyan boboto si Risa Ontiveros. Si Pimentel naman, kaya yan nagmamadali kasi wala na yan. Ngayon na lang yan makaka-epal. So, sinagad-sagad niya na yung pag-epal niya. Total, natalo naman siya sa local election. So, wala na rin siya magagawa dyan. Ibuhos niya na yung galit niya sa mga Duterte. So, minadali niya yan. Dahil next 20th Congress, wala na yan. So, sino na lang? Sa tingin nyo, si Kiko at saka si Bam boboto against BP Sara. Ngayong nakita nila na ang lakas na ng Duterte. So ako sa tingin ko most probably, yung boto na 18-5 ngayon ay posibleng ganyan din ang boto kahit pa bumaba ng konti yan, kahit ba sabihin natin 14-8. Hindi pa rin may impeach si BP Sara. Kasi ang kailangan lang ni BP Sara ay kung hindi ako nagkakamali ay 1/3 votes or 8. Pagka naka-8 na ay hindi mako-convict na si BP Sara. So matindi. Kailangan nila ng wala po silang numero. Ayan. Sa botong 18 pabor, 5 ang tutol. Nagdesisyon ng Senado bilang impeachment court, ibalik sa House of Representatives ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang mosyon ay pinanukalan ni Senator Alan Peter Cayetano. Tatandaan po natin na ito yung bumoto pabor. Cayetano, De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada, Bongo, pati si Lito Lapid. Di ba? Matindi. Bili ka impeachment complaint para sagutin ng Loren Legarda. Kamara ang tanong kung nalabag ba ang one impeachment case per year rule sa saligang batas. Paglilinaw ng senador, hindi ito dismissal tulad ng panukala ni Senador Bato de la Rosa. Pero para kay Senador Bato de la Rosa, malinaw ng nakasaad man sa bahang mosyon na hindi ito dismissal. Ito pa yung mga pabor. Marcos, Revilla, Padilla, Tolentino, Tulfo, Villanueva, Villar, Subiri. Halos ganun na rin daw ang epekto nito. Pero aminado ang isa pang kaalyado ni VP Sara, hindi pa rin ligtas ang busy sa anyay pangulo. Eto mas importanteng tatandaan nyo, ha? Endingan nyo na ang political career na itong mga ito. Binay. Ito naman si Ontiveros, alam na natin. Alam mo naman kalakas nito, may pangarap ito eh. Kinukuha niya ng loob ng Pinklawan. Alam mo yun naman, ang Pinklawan sila Bam. Titingnan natin kung sasayaw to sila Bam. So maganda rin matuloy na impeachment. Makita natin kung i-endingan na rin natin ang karir na to sila Bam at sila Kiko. Si Kiko, endingan nyo na yun. Si Pimentel, nakaw! Local election pa lang, talo ka na. Ito si Grace po, nakaw. Nakilabang lang to sa tatay niya. Gatchal yan. Mga yan. Alam mo kasi ang pinag-uusapan dito, bakit binalik sa Kamara? Una, yung 4 po kasi ang complaint na yan eh. So, hindi po dapat nagpapasa ng impeachment complaint dahil ang po pwede lang ay isa kada taon. Ang ginawa nila, nagpasa sila ng una, ng pangalawa, ng pangatlong complaint, tapos nung pang-apat, yung pang-apat ang inaksyonan, pinas break pa, biglang dumating yung pang-apat, hindi dumaan sa proseso, pinasa sa Senado, alam mong ginawa nila dyan? Parang tumugma nga doon sa sinasabi ni Chanco na talagang kaya na pass break yan dahil pinapirma lang sila ni
ni Tambaloslos nagbigay ng pondo. So, binigay ngayon sa Senado. O bahala na kayo dyan. Basta ito, hindi na dumaan. Hindi na namin pinagdebatehan. Hindi na namin pinag-usapan. Basta may pirma, bahala na kayo dyan. Ang kini-question dito, 4 po ito. 4 yung complaint. Bakit itong pang-4 lang? Diba? May 1-year ban rule. Dapat 1 beses lang kada taon. So, ang kino-question dito ni Cayetano, ilan ba dapat ang pwedeng ipasa? Pwede ka ba magpasa ng 1,000 tapos mamimili na lang kayo doon? 1,000 complaint, etc., etc. So malaking problema yan. Tapos break nila, pinasa nila sa Senado, wala nang oras, tapos mag-election pa, so mag-a-adjourn na, tapos nagmamadali yung Kamara. Ang ganda po ng ginawa ni Cayetano rito. Alam nyo, sa mga nagawa ni Cayetano, dito ako napabilib kay Cayetano. Kasi alam nyo, alam naman natin si Bongo, si Bato, sila Robin Padilla, alam naman natin yan eh. Hindi mo na mako-question yan. Loyal yan talaga kila PRRD. Kahit bali-baligtarin mo nga, kahit nga sabi ni Robin Padilla, kahit sunugin mo siya dyan, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte siya dyan. So given na po yan na talaga maka-Duterte ang mga yan. Pero lumalabas po kasi nagiging politika. Kampihan lang dito, kampihan. Hindi na pinapairal yung batas. Ang point nila dito ay illegal o unconstitutional kung hindi haharapin ng Senado yung impeachment at i-dismiss lang. Kaya yung pinapadismiss ito ni Bato at saka ni Robin, maraming kumu-question. Teka muna, mali yun. Alam mo, ginawa ni Cayetano? Pinaglaruan tong mga senador. Lalong-lalo na yung mga senador na kampi sa kabila. Anong ginawa niya? Nung una, sinasabi niya, hindi, unconstitutional yan. Dapat yan matuloy. Kasi hindi po pwedeng hindi yan matuloy. Kailangan aksyonan niya ng Senado. Pero bandang huli, biglang kumambyo. Biglang may proposal. Balik natin sa Kamara. Kasi kini-question din yung legality nung pagpasa ng Kamara sa Senado, nung articles of impeachment. Nakukuha ninyo? So parang ipinasa yung bola sa Senado, bahala na kayo dyan. Kahit kulang-kulang, di ba? Finish or not, finish. Pass the paper, ganun ang ginawa ng Kamara. Anong ginawa ngayon ni Cayetano? Hindi siya lumabas na merong kinakampihan. Hindi siya lumalabas na namumulitika. Ang ginawa niya na magic, sundin natin yung batas. May mali sa batas. May maling nagawa sa batas yung Kamara. Huwag natin i-dismiss. Huwag natin i-dismiss yan. Dapat harapin natin yung impeachment ni BP Sara. Pero dapat yung legal. Parang gano'n ang ibig sabihin ni Cayetano. Minalik niya ngayon. Dali sila doon. Pagbalik doon, mati. Ang galing ni Cayetano. Namati sila doon. Parang ginisas. Alam nyo yung ginisa ka sa sarili mong mantika? Ganon. Di ba? Ito nakaka-relate ako dito eh. Meron kang kaibigan. Merong gustong ligawan. Humihingi sa'yo ng payo. Di ba? Parang ganon. Brad, payuhan mo naman ako paano manligaw. Tapos tinuruturuan mo. Yung pala ang liligawan yung anak mo, loko-loko. Di ba? Parang kang ginisa sa sarili mong manti. Ewan ko ba't yan ang pumasok sa isip ko. But anyway, naku, yung anak ko, wag kong But anyway, di ba parang ganyan? Gusto nyo legal? Nagmamadali kayo? Sige, eto. Ayusin nyo kasi ang daming yung nalabag dyan. Ang daming unconstitutional dyan sa ginawa ninyo. Ayusin nyo muna bago nyo ibalik dito. Kaya may problema si Tamba. Kasi pag walang support si Tamba dyan, paano niya ibabalik sa Senado? Inulit-ulit ni Cayetano, hindi niya dinismiss. Hindi po dismissal to. Actually, pinagtalunan pa nila yung word na return. Hindi po binabalik yan to the sense ng legal term ng balik. Pinapaayos lang.
Para pag tumuloy yan, hindi na tayo mag-i-invite ng another. Kasi pag tinuloy yan, yung pala illegal, darating pa yan sa husgado. So ayusin nyo muna bago natin simulan para hindi na umabot sa Senado. Whatever the decision will be, ma-impeach si BP Sara or hindi, at least tama yung tinahak natin. Sa madaling salita, padaanin sa due process yan. Yung tamang proseso ang gawin. Ang galing mo, Cayetano. Usig na ginagawa sa kanya para sirain ang kanyang political chance sa 2028. Para sa leader ng minorya, ang pagbalik ng impeachment complaint sa mababang kapulungan, tila pag-iwas ng Senado sa kanilang katungkulan. Dahilan para posible itong questionin ng mga hindi sang-ayon sa desisyon ng impeachment court. Narito ang pahayag ng mga senator judges. I think most of us do not want to dismiss it, but agree na we have to look into the fact na kung totoong, or we can look into the facts Na kung constitutional. totoo hindi na violate yung Constitution. So Yun o, ang galing, di ba? Oh, binayolate nyo ba? Kamara, binayolate nyo ba yung Constitution? Tingnan natin. Oh, ito, balik ko sa inyo. this is a compromise that will not delay and will even help the 20th Congress. Mhm. Parang ganun na rin yun. Para sa akin, ha? Kasi, they have to get first the House of Representatives should attest that they did not violate the One-year one-year bar rule. Ayan. Relax lang ba to? Ha? Relax lang kasi ang inaano dito ni Bato. Ganun din yan eh. Binalik mo dyan, tapos ibabalik din sa atin. Ang issue naman dito yung one-year bar rule na sinasabi. No? Pag tinignan mo, sinasabi, isa lang namang complaint yan. Yun ang punto ng kabilang kampo. Ito naman, kampo nila Bato, itong Duterte Black, 4 yan. Ang dami niyan. Hindi nyo nga inaksyonan agad yung 3. Yung pang-4 lang. So, ando doon. So, pinapaayos. Kalma lang ba to? Kasi kahit naman ayusin nila yan, at kung talagang sa tingin ninyo ay hindi yan dapat dahil mali ang pagkakagawa niyan, didesisyonan naman yan ng 20th Congress. Kasi ibinalik yan eh. Bago pa maibalik ng Kamara yan, pabalik sa Senado, 20th Congress na. So, doon mo ngayon kausapin yung mga kasama mo sa 20th Congress. Madami naman kayo eh. So, kung sa tingin ninyo illegal yan, dahil dapat isa lang kada taon ng isasampang complaint sa impeachment, next year na yan. But for the meantime, pahirapan mo muna yung Kamara. Tama si Cayetano, kalma lang ba to? Kalma ba to? Kalma. Sana yung pagiging persistent mong ganyan, ginawa mo rin noong panahon na ginigipit ni Tory yung KOJC. Yan ang hinahanap namin eh. Yung hindi ka kasi pag may sinabi yung kampo ni Tory nung panahon ng KOJC, sang-ayon ka. Pagka may sinabi yung KOJC, sang-ayon ka. Pag may sinabi ulit si Tory, sang-ayon ka. Pag may sinabi ulit yung KOJC, sang-ayon. Hindi ko na maintindihan sino ba ang tama eh. Parang lahat ng nangyayari tama. Ngayon, kay Bato, lahat ng nangyayari mali. Lahat kine-question niya. Yan ang hinahanap namin sa'yo, Bato. Pero kalma ka lang, hindi ngayon yan. Dapat noong panahon na nung mga police story sumugod sa KOJC. Oo, lahat kine-question mo, hindi payag ka ng payag. Ngayon pa, question ka ng question noon, payag ka ng payag. Kalma ka lang. Inaayos na nga ni Cayetano na ako nakikita ko na yung diskarte ni Cayetano rito. Ay, naku, babasa ko. Tingnan mo yung kabilang parlor. Oh, nanggagalaiti sila kay Cayetano. Bakit sila nalaman nila, nakikita nila yung ginagawang diskarte ni Cayetano? Kayo hindi nyo maiintindihan? Naku, ano yan? Parang ang dating sa akin dito ay talagang sumusunod sa batas si Cayetano. Ha? Pero in the end, nakita mo naman, 'di ba? Sabi nga ng kabilang baryo, parang dinismiss. Pero hindi dinismiss.
Pero parang ganun ang nangyari. O, di ba? O, ang galing, no? Di ba? Meaning, no multiple impeachment complaints can be filed within 1 year. I doubt if they can attest to that. Meron pa ring summons, meron pa ring requirement to reply in 10 days and so on. Huwag ka nang umiepal, Aimee. Speaking of Aimee, okay? Alam mo, ito si Aimee, basta talaga lumabas, nagkakagulo. Ay, naku, lahat ng pinasok nito si Aimee nagkakagulo. Pati yung magkakabatin, nagkakagulo. Oh. Yung nagkakagulo, nagkakabati. Hindi. Magulo to si Aimee. Hindi, basta. Ito, salot sa Duterte. Ito si Aimee, salot to sa Duterte. Sa totoo lang. Pansinin nyo naman. Di ba? Ayaw sa kanya ni Basti. Sinabing hindi niya binoto ito. Si Tatay Digong, hindi niya rin ikinampanya to. Yung +2, yung Duterte ng +2, wala si Aimee. Tapos ngayon, may nababalitaan kami nagkakagulo because of Aimee. And within the camp, doon sa mga sumusuporta kay Duterte. At yan po ay hindi magandang nangyayari ngayong sa panahon na dumadaan tayo sa impeachment na usapin. Bagamat hindi pa nagsisimula, nagkakagulo nang meron tayong pinagdadaanan. Na may pinagdadaanan ng Duterte. Na si Tatay Digong ay nakakulong at si BP Sara naman ay umaharap sa impeachment. Kaya po, tinatanong ako, Coach Oli, anong stand mo rito? Ang stand ko rito, focus tayo sa issue. Ano ba ang issue? Para sa akin, ito issue. Yung pagkakakulong ni Tatay Digong, ibalik natin sa Pilipinas si Tatay Digong, ipaglaban natin. Pangalawa, ayaw ko kay Aimee. Ayaw namin kay Aimee. Pangatlo, may kinaharap na impeachment si BP Sara. Magbantay tayo, ipagtanggol natin ang karapatan ni BP Sara, ipagtanggol natin yung alam nating makakatulong sa ating mga Pilipino. That being said, anything na labas dyan, personal issue, alam nyo naman si Coach Oli, pagdating sa personal, out ako dyan. Issue-based po tayo. Ako po ay matanda na po tayo. Mag-stick po tayo sa issue. Kung ano man ang personal, at gustong pag-awayan yung personal, it's all up to you guys. Sa akin lang, I want to elevate. Dapat maging matured tayo. No? So sa akin, matured ako. I'll focus on the issues, not on the person. Diba? Gusto kita, ayaw kita, walang issue sa atin yun. Ang issue sa akin, yung mga politiko, yung mga katarantado ang ginagawa nila. Ang bida po dito, Duterte. Huwag po natin gawing it's all about us. This is not about us. This is not about you. This is not about them. This is not about Banateros. This is not about kung anong grupo yan. This is about Tatay Digong. Kaya, kung dahil sa away-away tatamaan ng Duterte, wag na po. Yun na sa akin. Wag na po, hindi ako sasali dyan. Yaan po ang stand. Diba? Bakit? Kung mga away tayo, mga away ako, at tatamaan ng Duterte, tatamaan si Tatay Digong, wag na. Diba? Kailangan ng kasama ni Tatay Digong sa atin. Hindi yung tatamaan pa natin si Tatay Digong. Diba? So, wag na. Okay, so, yun lang sa akin. Hindi ko sinasabing ako ang tama at silang mali. But sa mga may nagtatanong ng stand ko, that is my stand. Okay? So, hindi pa rin siya. Well, maliwanag na mukhang tatawid sa 20th Congress.
So, walang kaligtasan. Kaya nga sabi ko, why are we adopting a motion na may ambiguous language? Alam mo niyo na, pag may ambiguous language, you're inviting a court case. Ayun. Ambiguous, ano niya dito, term, yung return ang return ibinabalik sa Kamara. Mas lalo mag-i-invite ng court case, Pimentel, kung sisimulan nyo ang impeachment na in the first place, unconstitutional. Bakit nakarating sa Senado? So, para kayong umaakto sa illegal. Paano nyo gagawin ang responsibilidad nyo na galing sa illegal? Diba? So, halimbawa, mali na nga, dinala sa inyo. Bilang mambabatas, dapat kinokorek nyo yun. Hindi po dapat, kasi alam mo naging problema nila dito, minamadali. Hindi, tama namang madaliin. Forthwith nga eh. Pero hindi ibig sabihin ng forthwith na in the expense na unconstitutional. Diba? Hindi, wala dapat sa top of the priorities yan. Ang nasa top of the priorities, tama ba yung pagkakagawa? Legal ba yun? Constitutional ba yun? And then, aksyonan agad. Hindi, aksyonan agad, saka na natin problemahin kung yung dumating sa amin na complaint ay illegal o legal. Kasi pag ganun ang ginawa ninyo, malalagay sa alanganin yung subject, which is BP Sara. Diba? It's unfair for BP Sara na aaksyonan nyo yung mali, yung illegal. So huwag kang magmadali since talo ka na. Huwag kang magmadali. Kayong dalawa ni Tolentino nagmamadali. Ito si Pimentel, gusto niya na simulan. Si Tolentino naman, ang stand niya, hindi pwedeng tumawid sa 20th Congress. Hindi ko alam kung ang plano ni Tolentino dapat magka-impeachment pero kami pa rin ang tatayo na judge. Kaming 19th Congress. Kasi sa 20th Congress wala na si Tolentino. I don't know kung yun ang kanyang motibo. No? Hindi naman napapag-usapan. Pero yun ang sinasabi lagi ni Tolentino eh. Hindi yan pwedeng dumating sa 20th Congress. So ang dami nagiging issue. But for the meantime, balik muna natin sa Kamara. Yun yun. Kanina in-adjourn na ng presiding officer ang impeachment court at i-anunsyo na lang nila yung susunod na pagdinig na posibleng mangyari na sa susunod na Kongreso. Yan ang pinakahuli.